pagsabihan lang natin. I-guide natin. Huwag natin kontrolin. Kaya ako nga mismo, di ko yan inaano eh. Di ko yan hinihigpitan si Viancy. Ina-advisean ko lang siya, pinagsasabihan ko na kung ano yung dapat iwasan, dapat gawin. So ayan, grabe mga Kalingap Rob, may matinding mensahe para kay Lady Viancy. Ano ito? At dahil dyan mga Kalingap, Papa Eds dinamayan ang kanyang si Wifi. At syempre mga Kalingap, kung nais niyo po malaman ang kabuang ninalaman ng videong ito, panoorin niyo po hanggang dulo. So yan po mga Kalingap ang ating pong topic at sabay-sabay po natin itong alamin at pag-usapan. Pero bago yan mga Kalingap, bago po natin tuluyan pag-usapan ang ating pong topic, isa muna pong mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Magandang araw at magandang gabi sa atin pong mga viewers and subscribers na patuloy pong sumusuporta sa atin pong munting channel, sa buong Kalingap and supporters, sa mga bigating sponsor. Mega love shoutout po sa inyo pong lahat. At muli po tayong nagbabalik mga Kalingap sa isa na namang talakayan sa bago po nating topic na ating pong pag-uusapan. At syempre mga Kalingap, sa bago pa lang po sa aking munting channel, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, mag-like and share na po kayo nang sa ganun lagi po tayong updated sa lahat po ng ating mga videos. At huwag na huwag po nating kalilimutang suportahan at imaraton po natin mga Kalingap ang mag-amang matubang na si Kuya Bal Santos Matubang at syempre si Kalingap Rob. Patuloy po nating suportahan sila sa araw-araw po nilang pagtulong sa atin pong mga kababayang may hirap para syempre mas marami pa po silang may scout. No skip ads mga Kalingap, nang sa ganun patuloy pa silang makatulong at mapalawak pa ang kanilang charity works. At so yun mga Kalingap, dumako naman po tayo sa ating pong topic. So ayan, grabe mga Kalingap Rob, may matinding mensahe para kay Lady Viancy. Ano ito? At dahil dyan mga Kalingap, Papa Eds dinamayan ang kanyang si Wifi. Grabe mga Kalingap, aalamin po natin yan sa ilang saglit lang. Pero bago yan mga Kalingap, kamustahin po muna natin ang Edsy. Ano na nga ba ang mga bagong update sa ngayon mga Kalingap? Kailan lang mga Kalingap napagdaanan po ng ating pong si Lady Viancy ang hindi mapigilang pag-rest back sa mga issue nga po na talagang nakakasakit na ng damdamin ng mga taong nasa paligid niya. At hindi na nga po napigilan ni Viancy ang kanyang sarili na mag-post ng kanyang mga saloobin sa mga taong nagbibigay ng mga hindi magagandang komento at masama ang mga ipinararating, lalo na nga po ito ay para sa mga taong nasa paligid niya. At hindi man po natin maiiwasan ang ganitong mga sitwasyon, pero si Viancy alam naman po natin na nasa social media, pero sana naman ang pagpo-post po ni Viancy matuldukan na ang mga issue nang sa ganun matapos na ang usaping ito at nang sa ganun pati mga Kalingap hindi na madamay ang mga taong nasa paligid niya. At para sa akin mga Kalingap, kung iisipin po natin sa ngayon, hindi na basta-bastang tao si Viancy. Kumbaga mga Kalingap nasa hustong edad na siya, nasa hustong gulang na. Kasi nga katatapos lang niya mag-18, kaya alam na niya kung ano ang nararapat at tama para sa kanyang buhay. At dahil nga po sa napakabuti at napakabait po ni Viancy, talagang ang tayo pa rin po ng mga magulang ang kanyang sinusunod. Maging ang mga taong nasa paligid niya na alam niyang may malasakit sa kanya, siyempre inirerespeto niya ito. At dahil sa katangiang ito mga Kalingap ni Viancy maraming nagmamahal sa kanya, maraming humahanga, lalo pa nga po at nakikilala na siya sa mundo ng Kalingap, lalo na sa social media. Umaangat ang kanyang kalagayan sa buhay, maraming mga blessing na dumarating sa kanya, kaya naman proud na proud sa kanya ang mga taong nasa paligid niya, diba? So proud na proud po tayo sa mga nangyayaring ito kay Lady Viancy, diba?
Lalo na ngayon mga kalingap, nasasaksihan po natin ng isang celebration, ang pagiging 2 years niya sa Kalingap. Ang photoshoot parang mga kalingap ay nasasaksihan na po natin sa mga vlog ni Kalingap Rob. Grabe mga kalingap, talagang mapapawaw tayo, kikiligin at maluluha tayo sa mga kaganapang masasaksihan natin sa photoshoot na ito ni Beyonce para sa 2 years anniversary niya bilang Kalingap Angels. Wow, grabe mga kalingap. Kayo mga kalingap, ano po ang masasabi nyo patungkol dito? Napawaw din po ba kayo? Comment nga po kayo mga kalingap. At so yun mga kalingap, pag-usapan naman po natin ang ating pong topic. Kalingap Rob, may matinding payo nga po dito sa ating si Lady Beyonce. At Papa Eds nga po natin handang dumamay sa kanyang si Wi-Fi. Ano mang pagsubok na dumating sa kanya, siyempre mahal na mahal niya ito. So yun mga kalingap, hinggil nga po sa mga payo ni Kalingap Rob para kay Beyonce. Kung pakaisipin nga po natin at pakadadamhin ang mga payong ito, mga kalingap talagang ramdam na ramdam natin ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Kalingap Rob. Para sa akin mga kalingap para kay Beyonce, likas man at maraming mga kaibigan itong si Beyonce, yun dahil sa napakabuting niyang tao. Bilang kuya ni Beyonce, hindi naman po natin pwedeng pagbawalan or diktahan si Beyonce. Kumbaga mga kalingap ang point po natin dito may tiwala tayo si Kalingap Rob sa kung ano man ang gawin ni Beyonce, basta alam niyang ito ay tama para sa kanyang kapakanan. Di go, kumbaga mag-enjoy lang siya sa kanyang pagiging dalaga. Siyempre, di ba, malay po natin mga kalingap at biglang mag-apura si Papa Eds. O di ba? So pagdating na po kay Papa Eds andyan lang po siya para kay Beyonce para mahalin, alagaan, suportahan at sa bilang banda damayan sa anumang pagsubok sa mga kinakaharap na problema. Lalo na ngayon napakahirap gumalaw sa loob ng social media. Laging may issue, di ba? So andyan lang si Papa Eds para kay Beyonce. So balik po tayo mga kalingap sa ating topic, matinding payo ni Kalingap Rob para kay Beyonce. Maging sa mga taong nagli-issue ng kung ano-ano na hindi nakabubuti para kay Beyonce, panoorin po natin mga kalingap ang pahayag ni Kalingap Rob. Kung sino yung kanyang magiging kaibigan. Kasi kapag pinagbawalan mo yan, lalo yan magre-rebelde kapag ganyan. Kaya yun po. Diba, Jackson? Ang taba. Huwag po nating kontrolin si Beyonce. Ako nga po na mismong kuya niya na nag-vlog sa kanya, di ko siya masyadong kinokontrol Pinagsasabihan ko, ina-advise ko, pero di ako yung tao na kukontrolin siya kasi bata po yan si Beyonce. Pagsabihan lang natin. Pati nga siguro yung magulang niya, di siya ginaganyan. Tapos kayo lugod na sumusok. Di ko alam kung tunay na supporters yun. Sila pa yung masyadong mahigpit kay Beyonce. Masasakal naman po yung bata niya. I-guide natin. Huwag natin kontrolin. Kasi may mga kaibigan sila. Normal lang na magkaroon sila ng kaibigan. Hindi naman pwede na kung sino yung nakakasama niya is ibabash naman po natin. Porque madalas kasama. Wala po tayong magagawa. Close sila kasi wala tayong magagawa. Kaibigan sila, close sila. And wala naman po nangyayari kay Beyonce masama, di ba? Mabuti na lang kung may sumbong na napiperwisyo si Beyonce or naabuso, etc. Mabuti na lang kung gano'n. Di ba? Huwag po natin si Beyonce. Ako nga mismo, di ko yan hinihigpitan si Beyonce. Ina-advisean ko lang siya, pinagsasabihan ko na kung ano yung dapat iwasan, dapat gawin. Kaya, yun po, mabuti yung bata, si Beyonce ay napaka-bait, di ba? Tapos, huwag natin siyang, kumbaga huwag nating sagarin yung kanyang pasensya.